Hello guys, welcome sa Pinoy Recap PH. For more Manhwa Tagalog Recap, paki-like, comment, and subscribe na rin po and hit the notification bell para ma-update ko kayo pag may bago tayong upload. Maraming salamat. God bless. Bago tayo magsimula mga idol, shout out muna sa mga sulit na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman thank you. God bless. O dalawa ang ayaw maghintay ng ganoon katagal. Iminungkahi ni Ding Sop na maghanap ng isang nagising na gintong agila sa pagpapaamo nito, at ayon sa isang video, mayroong isang malaking gintong agila sa hilaga ng DMC. Samantala, sina Sangu at Akiko ay naglalakbay sa Seoul. Pinaalalahanan siya ni Akiko na ang kanyang lokasyon ay ibinunyag na ito ay lilikha ng isang malaking problema at iminungkahi na dalhin si Suho sa spotlight. Tulad ng SFC, tumugon si Sungu na hindi na siya makapaghintay at itinuturing na pagpatay bilang ang pinakatuwirang solusyon. Dumating si Suho ending Su sa kinaroroonan at saglit na naghanap, ngunit hindi pa rin nila makita ang Golden Eagle na kanilang hinahanap. Tinawagan ni Suho si Suyong at humingi ng tulong sa kanya upang mahanap ang agila, ngunit sinumpa niya ito at ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay napansin nila ang isang grupo ng mga starfish. Nakahiga sa di kalayuan, ipinakita ni Ding Su kay Suho ang isang ulat ng isang starfish dungeon break at ipinaliwanag na sila ay sumabog at nasunog ang kanilang paligid kahit na sila ay napatay. Nasa gubat sina Ding Su at Suho nang biglang may dumaan na kawan ng mga ibon. Nakita ni Ding Su na kumakalat ang apoy at iminungkahi na umalis na sila. Ang lahat ng mga hayop sa lugar ay tumatakas din sa apoy. Nakita nila ang isang gintong agila na lumilipad kasama ang mga ibon at natuwa si Suho dahil pinaamo niya ito. Nang maglaon at lumabas ang balita tungkol sa napakalaking sunog sa Gangwon-do at sinabing napatay ito ng lokal na updraft na dulot ng starfish. Alam ni Dingso na ito ay mali at nag-upload ng isang video na nagpapakita ng isang board na nagcha-charge sa apoy at gumagamit ng isang buhawi upang patayin ito. In-edit niya ang bahagi kung saan namatay si Suho pagkatapos gamitin ang kanyang mga kasanayan sa White Area. Si Ding Su ay nakipag-ugnayan kay Jessica at Junho upang pumunta sa level 2 na. Pagsalakay sa piitan. Bago umalis, nag-upload siya ng clip ni Suho na naging agila at lumipad patungong England. Natuklasan ni Kiko ang isang video na iniwan ni Suho papuntang London at sinabi niya kay Sungu ang tungkol dito. Nang mapanood ang video, Sungu naniniwala na sinadya siyang iwasan ni Suho at defensive sa kanya. Napagpasyahan niyang harapin si Suho bago niya makumpleto ang kanyang paghahanda, gamit ang provocation bilang isang paraan upang gawin ito. Habang lumilipad, napagtanto ni Suho na hindi niya mapapataas ang kanyang bilis. Sinuri niya ang kanyang skill tree at nakita niyang maaari niyang i-unlock ang mga kasanayan sa katangian ng apoy, kabilang ang mga Fire Fairies, Fire Stream, at Twin Fire Stream. Pagkatapos ay lumitaw ang isang babala na nagpapahiwatig na ang oras para sa pagsasanib ay malapit na. Sa ibaba, dalawang lalaki ang nanghuhuli ng toro. Pinaputukan nila ito, ngunit patuloy na tumakbo ang toro. Biglang may nahulog mula sa langit sa harap ng toro, dahilan para lumipad ito. Nagulat ang dalawang lalaki, ang isa ay nakikiusyoso at ang isa ay nakatutok lamang sa pagdadala ng toro. Pauwi na si Suho ay lumabas mula sa butas na naging sanhi ng pag-iingat ng mga lalaki. Ipinaliwanag ni Charlie Yang na nasa Sinuiju sila. Naniniwala ang mga lalaki na si Suho ay kasing lakas ng pagising dahil sa kanyang kaligtasan matapos mahulog mula sa langit. Tinanong ng matandang lalaki kung may mga kasama si Suho na sinagot ni Suho na mayroon siya, ngunit kasalukuyang nag-iisa. Hinimok ng matandang lalaki si Suho na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at sila na ang bahala sa toro. Hinanap ni Suho ang kanyang tahanan, ngunit nakitang sira na ito habang natuklasan ng mga lalaki na ang toro ay namatay na at hihiwain na sana ito para sa mas madaling transportasyon, ngunit huminto sa kahilingan ni Suho para sa isang blood crystal na telepono. Si Charlie Wong ay may isa. Ngunit ang nakatatandang lalaki ay nagbabala tungkol sa mga panganib ng pagbabalik ng isang gising sa nayon dahil may mga babae at bata doon. Kinuha ni Suho ang patay na toro. Nagulat ang dalawang lalaki, nag-alok siyang tulungan silang dalhin ito kapalit ng kanilang telepono.
Ang dalawa ay nagbulungan sa isa't isa, kasama si Charlie, na itinuro na kailangan nilang ibalik ang toro kung hindi sila ay haharap sa gutom. Ipinaalala sa kanya ng matandang lalaki ang ginawa ng mga Awakener sa kanilang nayon noong nakaraang taon nang dumating sila bilang mga lagalag, ngunit kalaunan ay dinala ang kanilang mga kasama at dinambong ang nayon. Hinimok ni Suho ang mga lalaki na pumunta at sinabihan nila siyang sumunod. May balak ang matandang lalaki na iwan si Suho sa pag-aakalang hindi siya makakasabay habang dala ang toro. Nakaramdam sila ng panghihinayang na kailangan nilang iwan ang toro at binilisan nila, ngunit nagulat sila nang tumakbo si Suho sa tabi nila. Dumating sila sa nayon at nagulat ang mga tao nang makitang bitbit ni Suho ang toro. Ang nakatatandang lalaki ay pinangalan ng Jungseong. Tinanong niya kung bakit nasira ang tarangkahan at ipinaalam sa kanila ng isa sa mga taga-nayon. Ang ilan sa mga taga-nayon ay lumabas upang iligtas si Hian at sinabing biglang lumitaw ang isang may pakpak na hayop. Nagpaputok ito sa lahat ng dako at pumatay ng mga tao na nagdulot ng gulat. Narinig ni Jiang Ming ang lahat para sa mga silungan, ngunit siya at nahulog at dinala ng halimaw na si Jungseong. Tinanong kung saan dinala ang halimaw at ipinaalam nila sa kanya na ang halimaw ay dumaan sa Rocky Mountain. Agad na umalis si Jiang Xiong sakay sa kanyang motor, habang si Charlie Wong ay humingi ng tulong kay Suho. Sinabihan siya ni Suho na ipahiram sa kanya ang kanilang telepono kapag bumalik siya at lumipad patungo sa bundok. Samantala, ang mga lalaking dumating upang iligtas siya at inaatake ng isang higanteng oso. Isa sa mga miyembro ng grupo. Naswipe at pinalipad ng oso. Sinisingil ng grupo ang oso, ngunit natalo sila nito. Lumapit ang oso sa pinuno, ngunit lumitaw si Suho, sinisipa ang oso. Nagulat ang grupo at tinanong kung sino siya, na sinagot naman ni Suho na tinutulungan niya si Charlie Young. Tinanong niya kung nasaan siya, at sinabi sa kanya ni Jiang Ning na dinala siya sa pugad ng may pakpak na nilalang sa bundok. Pero sinipa niya ito ng maraming beses, dahilan para matumba. Dahil alam niyang naglalaro lamang na patay ang oso, inutusan ito ni Suho na bumangon at sundan siya. Umupo agad ang oso sa harap ni Suho at pinangalanan niya itong Ilgam. Nakita niyang pinaalis ito sa trono ng may pakpak na nilalang at ikinagalit nito ang hubad. Hiniling ni Suho sa oso na akayin siya sa may pakpak na nilalang para sa kanyang paghihiganti. And the bear forward tuwang-tuwang tugon, dumating si Jiang Seong at ipinaalam ni Suho sa kanila ang plano niyang ibalik ang bata para matupad nila ang kanilang pangako. Umalis si Suho na nakahubad at lumipad patungo sa bundok. Samantala sa isang kuweba ay kumakain ang isang heart dragon habang siya at si Coward in Fear Il ay dumating si Nagam at Suho at inatake ang dragon. Sumanib si Suho sa hubad at nakita ang impormasyon ng mga halimaw. Nang matuklasan na ito ay isang sugatang wyvern, kinagat ng wyvern ang braso ni Suho, ngunit natalo niya ito sa pamamagitan ng pagbagsak nito sa lupa at itinapon ito palabas ng the cave. Inutusan siya ni Suho na manatiling tahimik at pinag-isipan niya kung kaya niyang paamuhin ang wyvern dahil mas mataas ang dimensional na enerhiya nito kaysa sa kanya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang mensahe tungkol sa pag-amo ni wyvern na nagsasabi na kung ang hayop ay dimensyon. Ang enerhiya ay 100 puntos na mas mataas. Maaari itong mapaamo kung ang konstitusyon nito ay mas mababa sa 1-0 may sakit na gilagid. Biglang nabalot ng emosyon si Suho at sinuntok niya ang wyvern. Dahilan para mahulog ito sa bundok at nabawasan ang konstitusyon nito sa 16%. Pilit na pinipigilan ni Suho ang sarili at nagpatuloy sa pag-atake. Sinubukan ni Suho na pigilan ang pag-atake, ngunit ito pa rin. Kumonekta, pinalipad ang wyvern. Napagtatanto na hindi niya dapat patayin ang wyvern, kinansela ni Suho ang fusion spell at pinabalik ang sakit na gon. Ang bumagsak na wyvern ay tumama sa mga bato na naging sanhi ng paglala ng kalusugan nito, ngunit pinaamo at pinagaling ni Suho ang wyvern na pinanumbalik ang kalusugan nito. Pagkatapos ay sumakay si Suho sa wyvern at lumipad nang makita ng mga taga-nayon ang may pakpak na nilalang. Paglapit, naghanda sila para sa labanan, ngunit nakilala ng kanilang pinuno si He at pagkatapos ay si Suho na nagsusulat ng wyvern at tumayo ang mga taga-nayon. Suho at siya at lumapag at sinalubong ng pagdiriwang ng mga taga-nayon. Sabay silang kumain at nanood habang nakikipaglaro ang wyvern sa mga bata.
Sa pamamagitan ng pagpapaamo sa Wyvern, nakita ni Suho ang nakaraan nito at nalaman na bahagi ito ng isang grupo ng mga Wyvern. Halos nawasak iyon ng isang alyansang Chino at Ruso. Ang Wyvern ay lumilipad ng malayo sa likod ng grupo na nagbigay daan dito upang makatakas sa labanan. Sa kabila ng matagumpay na pagtakas sa larangan ng digmaan, ang Wyvern ay nasa sakit at nagdurusa sa gutom nang matisod nito ang nayon at kinuha ang bata. Pagkatapos ay natuklasan nito ang sakit na Gom's Cave na puno ng mga suplay ng pagkain ng mga oso. Ang mga taga-nayon ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa Suho at ipinaliwanag ang kanilang sitwasyon bago ang malaking sakuna ay naging sanhi ng pagbagsak ng pamahalaan at ang mga warlord ay nagkamit ng kalayaan na buhay sila ng isang masayang buhay. Ngunit naging mahirap ba ang labanan? Sila ay pinaghiwalay at pinilit na magkalat. Dahil lalong nagiging mahirap ang kaligtasan, maraming tao ang nagsimulang tumakas patungo sa mainland. Sa unang araw na nag-sign up kami para sa Monday.com, naikonekta na ng aming departamento ang aming mga proseso, ang aming software, ang lahat talaga sa isang sentralisadong lugar. Kaya sa unang araw, bago ang Monday.com, nagtrabaho ang aming mga team sa iba't ibang platform. Wala kaming mahanap na gamit. Ang mga bagay ay bumabagsak sa mga bitak. Ang Monday.com ay hindi lamang nagsara ng mga puwang na ito, tinatakan nila ang mga ito. Tulad ng bawat detalye ng aming trabaho ay mayroon na ngayong lugar sa isang platform na madaling gamitin. Iyon ay nangangahulugan na kahit sino sa departamento ay madaling masubaybayan ang anumang proseso o proyekto sa anumang naibigay na oras. Makakaasa ako sa Monday Siwam para sabihin sa akin kung sino ang gumagawa sa kung ano at kung saan nakatayo ang lahat. Ginawa nitong mas mabilis, mas maliksi ang aming team. Mas mahusay lang kami. Puno na kailangan niya. At nagpahayag ng pasasalamat si Suho. Iniharap sa kanila ni Dan ang isang kumpol ng mga pulang bato na sinasabi sa kanila na gamitin ito para sa kanilang mga pangangailangan sa hinaharap. Sumakay si Suho sa kanyang Wyvern at umalis papuntang England. Pagkatapos sa sumunod na eksena, ipinakita ang isang ulat ng balita tungkol sa isang pulutong ng mga Wyvern na natakot sa himpapawid. Nagdulot ng malawakang takot, gayunpaman, ang alyansang Ruso at Sino ay nagawang wasakin ang mga Wyvern sa itaas ng Mount Bekto. Ang video ng isang Wyvern na kinokontrol ng isang Awakener ay mabilis na kumalat sa mga saksi at ang mga tao ay nagalak sa hitsura ng isang Dragon Knight. Ang flash report ay nagsiwalat ng isang portal breach na naganap sa Bamboo Bridge na nagdulot ng kaguluhan. 2 fire ants lumabas mula sa portal at naging sanhi ng pagbagsak ng tulay. Nakilala ng mga tao sa eksena ang taong nasa tulay bilang si Lee Sungu at ang balita ng kanyang biglaang paglitaw sa Bamboo Bridge ay nagdulot ng kaguluhan habang ang mga tao ay nag-usisa kung bakit siya nasa bansa. Pumutok ang balita tungkol sa pagsali ng Dragon Knight sa puwersa ng tank ng Russia sa isang misyon upang talunin ang Scorpion Monster S na niraranggo si Tamer. Dumating si Sylvia sa paliparan ng Moscow at nagtitipon-tipon sa Siberia ang mga nagpapaamo ng mga gising dahil sa Dragon Knight. Nag-usisa ang mga tao tungkol sa pagkakakilanlan ng Dragon Knight at kinumpirma ng kasunod na ulat na siya ay nakapark na si Suho. Sa isang panayam, sinabi ni Lee Sungu na ang mga kakayahan ni Suho ay mapanlinlang at pumunta siya sa Korea upang ilantad siya. Dagdag pa niya na tumakas si Suho dahil alam niyang pupunta si Lee Sungur sa Korea. Inakusahan din ni Lee si Suho na isa lamang tamer na ginagamit ng gobyerno para sa pinansyal na pakinabang. Pagkatapos ay nagbigay ng hamon si Lee Sungu kay Suho na patunayan ang kanyang sarili sa entablado ng SPFC. Naguluhan sina Ding Su at Junho kung bakit nasa Russia si Suho dahil alam nilang papunta siya sa England. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa kanila ang direktor upang magtanong tungkol kay Suho, ngunit ipinaalam nila sa direktor na hindi nila siya maabot. Iminungkahi ng direktor na magtayo sila ng isang defensive wall dahil ang teritoryo ni Suho ay itinalaga bilang ika-13 na lugar ng Seoul at ang Bureau ang mamamahala. Ang mas madaling piitan. Inaasahan ng direktor na sasali ang Suho Guild bilang advanced team kung sakaling may lumabas na level 7 Dongyeon. Sumagot si Joho na hindi siya makapagdesisyon. Mag-isa at kailangan niyang maghintay sa pagbabalik ni Suho.
Hindi sigurado si Joho tungkol sa pagiging posible ng pamamahala sa mga responsibilidad ng pagiging 13 th area at pag-rate ng level 7 Dongjon ng sabay-sabay. Itinuring niya ang posibilidad na maging bahagi ng advanced team para sa level 7 Dongjon bilang isang high-risk proposition dahil sila ay tatanggap ng preferential treatment kapalit ng paglalagay ng panganib sa kanilang mga buhay. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi na kailangang tanggapin ang mga ganitong panganib. Nagkagulo ang Korea dahil kay Lee Son na siyang hamon at ika-negatibo 13 na lugar ng issue. Samantala, nasa ruta ang doktor para makipagkita kay Suho at kausap siya sa telepono. Ang doktor ay humingi ng tulong kay Suho sa pagtanggal ng mga golem na humahabol sa kanya. Lumitaw si Suho na nakasakay sa isang Wyvernan. Naglunsad ng pag-atake sa isa sa mga golem na naging sanhi ng pagbangga nito sa mga kalapit na gusali. Pagkatapos ay nagpatawag siya ng mga Fire Fury at gumamit ng Fire Tornado para salakayin ang iba pang golem. Pagkalapag, tinapos ni Suho ang natitirang golem. Lumapit kay Suho ang impressed na doktor na paslit at kinunan siya ng litrato sa Wyvern. Ipinaliwanag ni Suho sa doktor na pininturahan ng mga Ruso ang Wyvern. Upang maiwasang mapagkamalang kaaway ito, nagpasalamat ang doktor at binanggit na bumili siya ng mahal bilang tagasalin nang marinig niyang darating si Suho. Tinanong ni Suho kung nasa London sila. Sa pagmamasid sa nasirang estado ng lungsod, ipinaalam sa kanya ng doktor na ang sitwasyon sa Inglaterra, lalo na sa London, ay malubha at ito ay nagiging mas mapanganib pagkatapos ng paglubog ng araw. Pinuri ni Suho si Beer na bata na bumalik at ang doktor ay nabihag sa paningin ng ang Beast Summoning Portal. Samantala, namangha ang mga tao sa teritoryo ni Suho nang makita ang isang wyvern na lumabas mula sa portal. Isang tao ang nagbigay ng katiyakan sa kanila na ang mga nilalang ng Beast Farm ay palakaibigan, pagkatapos ay ang kotse. Natuwa ang doktor na makita ang napakalaking nilalang na pumapasok sa Beast Farm at inakala na nasa level 3 na ang doktor ay nagpatuloy sa pagpapahayag ng kanyang kaligayahan at sa wakas ay nakilala si Suho, ngunit naghinala si Suho na ang doktor ay may balak na gamitin siya para sa ang bagong kabisera ng England ay New Dover at doon matatagpuan ang kanyang love. Kinwestiyon ni Suho kung bakit hindi na lang sila nagkita sa New Dover, ngunit ipinaliwanag ng doktor na nag-venture siya upang mangolekta ng mga materyales para sa kanyang pananaliksik. Idinagdag niya na kamakailan lamang ay nagkaroon ng napakalaking pambobomba sa London na nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng sapat na mga sample ng tissue at mga kristal ng dugo mula sa mga patay na halimaw na doktor. Pagkatapos ay ipinahayag na kasalukuyan niyang tinutuklasan ang pagiging posible ng paglikha ng isang permanenteng portal ng teleportasyon na katulad ng Suho's Beast Portal ng Sakahan. Ipinagpalagay ng mga doktor na ang mga portal ng teleportasyon ng halimaw na lumilitaw paminsan-minsan ay malamang na gumana ng katulad. At naniniwala na kung magagamit nila ang pamamaraang ito, kahit na ang mga halimaw ay sakupin ang kalangitan at dagat, maaari silang maglakbay kahit saan sa mundo, sa isang mga minuto. Inamin niya na ang pagbara sa mga ruta ng hangin at dagat ay isang problema na malamang na hindi mareresolba sa malapit na hinaharap at binibigyang diin ang kahalagahan ng paghahanda ng maaga upang maiwasan ang pagiging isolated at matiyak ang patuloy na kaligtasan para sa sangkatauhan. Tinanong ng doktor si Suho kung ano ang dahilan ng kanilang pagkikita, ngunit ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol. Sa kalsada sa harap nila ay sumabog. Nakita nila ang isang humpback whale na inaatake ng isang pating na parang nilalang at nahulog sa tubig. Dumating ang rescue team sa pinangyarihan at nakilala ng isa sa mga miyembro nito ang kotse ng doktor at sinabing hahanapin niya ang doktor. Gayunpaman, pagkatapos mag-dive sa ilalim ng tubig, nakita ng mga rescuer na wala ng laman ang sasakyan at ang parang pating na nilalang na humahabol pa rin. Isinaalang-alang ng rescue team ang pagbaril, ngunit tumigil nang makita ang mga tao sa mga balyena. Gumamit si Finsuo ng buhawi para harangin ang pating, at nakilala ng rescue team ang kakayahan ng Dragon Knights. Ipinatawag ni Suho ang kanyang mga diwata ng apoy at naglunsad ng pag-atake sa pating habang ito ay nasa himpapawid. Pagkatapos ay nagpaputok ang mga rescuer nang ang balyena ay nasa ligtas na distansya mula sa pating. Nagulat ang doktor sa ginawa ni Suho habang si Suho ay nakikipag-usap sa balyena.
Sa paglapag nilang dalawa pabalik sa tubig, tumama ang pating sa mga bato at namatay, na nagresulta sa pag-level up ni Soho at na-unlock ang kanyang water attribute skill. Si Soho at ang doktor ay nakaupo at pinagmamasdan ang balyena. Sa paglalaro sa tubig, ipinaliwanag ng doktor na ang mga balyena ay nawawala dahil sa pag-atake ng halimaw sa dagat at na ang balyena ay maswerteng nakilala si Suho. Pagkatapos ay binanggit ni Suho na ang bayang ito ay nasa dulo ng mundo, at idinagdag ng doktor na ang England ay itinulak sa bingit at wala ng puwang upang umatras. Nasa gitna sila ng pagtatayo ng proteksyon na pader. Pagkatapos ay nagtanong si Soho tungkol sa banggitin ang aparato sa pagsukat ng enerhiya at nagtanong tungkol sa mga prinsipyo nito, ipinaliwanag niya na sa bawat oras. Nagtanong siya tungkol sa plano kung saan siya nagbalik, na dati ay isang planeta, ngunit ngayon ay pira-piraso at lumitaw bilang isang piitan. Ang antas apat na piitan ay isang bahagi lamang ng lupain, at puno ng mga butiki na hindi pa niya nakita noon sa halip na ang mga kaibigang hayop na nakatira doon. Nagtanong si Suho tungkol sa kanyang mga kaibigan, kung bakit hindi siya tumanda sa loob ng 1,000 taon, at sino ang mga taong nagmamasid sa kanya sa tuwing susuriin niya ang kanyang dimensional. Mga paksa. Ipinaalam ng doktor kay Suho na ang kanyang mga tanong at interes sa Korean language at angular na link. Dinala ng doktor si Suho sa kanyang underground lab na itinayo upang makayanan ang isang bombang nuklear at hindi na-access ng sinuman, ngunit ipinakita ng doktor kay Suho ang iba't ibang mga aparato at ipinaliwanag ang kanilang mga function. Nagpakita rin ng doktor ng ilang mga guhit na mga larawang kinunan mula sa mga piitan sa nakalipas na 2 buwan at itinuro na natagpuan nila ang mga wikang hangal at earth sa loob ng mga piitan. Ipinakita niya kay Suho ang mga larawan ng mga portal sa kanilang mga antas, kabilang ang level 3 Dongyeon sa Berlin, level 4 sa Oslo, level 5 sa Athens, 8 lugar sa Europe, 2 sa Africa, 3 sa Asia, at ang kamakailang isa sa Korea, na may kabuuang of 4. Nataranta si Suho sa iba't ibang antas at nagtaka kung dahil ba ito sa piitan, hindi bagong planeta. Si Soho ay nagtanong tungkol sa kung bakit ang mga planeta ay nasira sa mga fragment at nadoble. Kung saan ang doktor ay tumugon na ito ay ang pinakakapanipaniwala. Teorya tungkol sa pinagmulan ng mga piitan. Pagkatapos ay nagtanong si Suho tungkol sa kapalaran ng mga nilalang na naninirahan sa mga planetang iyon, ngunit ang doktor ay hindi sigurado at nagpahayag ng kanyang sariling pag-usisa. Ipinaliwanag niya na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang makausap si Suho, dahil umaasa siyang sa pagkikita niya ay malalaman niya ang katotohanan sa likod ng pagbuo at pagbagsak ng mga piitan na siyang ikinalito niya at nagresulta sa iba't ibang teorya. Hinawakan ang kamay ni Suho, pagkatapos ay binigyang diin ang kanyang pagnanais na maunawaan ang misteryong ito. Gayunpaman, isang araw ay nakipag-ugnayan sa kanya ang lumikha ng hangal na sabik na niyang makilala. Hiniling ng doktor kay Suho na makipagtulungan sa kanila upang mahanap ang mga sagot na hinahanap nila. Medyo nadismaya si Suho dahil naniniwala siyang walang sagot ang doktor. Pagkatapos ay iniharap sa kanya ng doktor ang isang memory stone at inutusan siyang ilagay ang kanyang mga kamay dito tan ipikit ang kanyang mga mata. Nang gawin yon ni Suho ay agad siyang sinalubong ng pakiramdam na may pinagmamasdan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nagulat ang doktor na ipinaliwanag na bagamat may mga pagkakaiba-iba, ang lahat ng mga sensitibong gising ay medyo hindi mapalagay kapag ginagamit ang memory stone. Tinanong ni Suho kung ang memory stone ang batayan para sa dimensional na enerhiya. Sinabi pa ng doktor na hindi nila nilikha ang memory stone at ito ay bumaba mula sa langit sa panahon ng kalamidad kasama ang mga portal. Ang layunin ng memory stones ay tumagal ng ilang oras upang matuklasan, ngunit ang pagkatuklas nito at ang Godstone na nahulog din sa panahon ng sakuna ay humantong sa pagtatatag ng dimensional na industriya, bagaman ang malaking disaster ay nagdulot ng matinding pinsala. Sa Europa, ito ay nakita rin bilang isang pagpapala mula sa pananaw ng mga mananaliksik. Ipinaliwanag ng doktor na salamat sa impormasyong nakaimbak sa memory stone, nakagawa sila ng maraming device, kasama na ang stone case. Ang memory stone ay maaaring makipagpalitan ng impormasyon sa anumang bagay na ito ay nakakaugnay. Hiniling ng doktor kay Suho na ilagay ang kanyang mga kamay sa device. At namangha siya nang makitang ang dimensional na enerhiya ni Suho ay B rank sa loob lamang ng 3 buwan.
Napagtanto ni Suho na ito ay isang portable na measuring device na kinumpirma ng doktor at binalak pa itong gawing miniaturize. Ipinakita rin ng doktor si Suho at iba pang device na nilikha gamit ang memory stone na maaaring masukat ang pisikal na impormasyon ng isang tao tulad ng lakas at liksi. Sa ganitong paraan magagawa nila pag-uri-uriin ang mga gising batay hindi lamang sa kanilang dimensional na enerhiya, kundi pati na rin sa kanilang mga pisikal na kakayahan na nagbibigay daan para sa mas epektibong labanan. Kinumpirma ng Team Suho na walang gising ang nakakita hindi lamang sa kanilang mga pisikal na katangian, kundi pati na rin sa iba. Pagkatapos ay iminungkahi ng doktor na subukan ni Suho ang aparato, ngunit nang ilagay ni Suho ang kanyang mga kamay dito, nag-malfunction ito at nagpakita ng error. Tinanong ni Suho ang doktor tungkol sa pinagmulan ng mga memory stone at ipinaalam sa kanya ng doktor na ang mga ito ay minamula sa planetang Aruka. Samantala, dumating si Lee Sungu sa teritoryo ni Suho at nakilala si Gunwoo. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga memory stone ay sagana sa lugar na iyon na ikinukumpara ang mga ito sa mga transmission device na sinasabing ginamit sila ng High Elves ng Aruka. Sinabi nila sa doktor na sa Aruka, ang High Elves ay maaaring gumamit ng mga memory stone upang tingnan ang dimensional na antas ng enerhiya, klase, at iba pang mahahalagang katangian ng ibang tao. Nagulat si Suho nang marinig ito at inisip kung ang status window na kanyang kinukuha ay kapareho niyaon. Nakita ng mataas na duwende, sinubukang tingnan ni Suho ang status window, ngunit bigla itong nag-glitches. Umalis ang doktor para ayusin ang gamit at nagpaalam. Tumingin si Suho sa lab at nakita ang mga ulat sa kanyang mga isinulat at tinantiya na ang may akda ng mga sinulat ay hindi bababa sa 200 taong gulang. Nagpasya siyang pumunta sa Aruba dahil maaaring may impormasyon sila tungkol sa nilalang na nagmamasid sa kanya. Ang lihim na nakapaligid sa malaking sakuna sa hitsura ng mga piitan ay dumating ang gabay at tinanong ni Suho kung maabot niya ang portal na itinuturo niya sa gabay. Gusto ni Collective Suho na lumahok sa paglilinis ng portal donjon na sinang-ayunan ni Suho. Nataranta ang doktor matapos makitang gumagana ng maayos ang device, ngunit nag-malfunction ito nang gamitin ito ni Suho. Isang S-rank awakener na nagngangalang David ang pumunta kay Suho, ngunit ipinaalam sa kanya ng doktor na nakaalis na si Suho. Hiniling ni Tan kay David na subukan ang device na gumana ng maayos. Ang doktor ay umakma sa matataas na istatistika ni David kung saan sumagot si David na ang isa ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 4 na numero upang maituring na kahanga-hanga at nagpaalam. Pagkatapos ay natuklasan ng doktor na ang limitasyon ng mga device ay 900 at 99 lamang. Kaya kinuha niya ang data ni Suho at tinaasan ang limitasyon ng device. Nagulat ang doktor sa resulta. Dumating si Suho sa lokasyon. Ipinaalam ba sa kanya ng guide na ito ay isang level 5 na piitan na puno ng mga higanteng tipaklong at may 18 oras na natitira hanggang sa masira ang piitan. Pagkatapos ay nakita nila ang isang grupo ng mga helicopter na nakikipaglaban sa isang halimaw sa isang screen at ipinaliwanag ng gabay na higit sa kalahati ng lugar ay nakikibahagi sa mga labanan, ngunit hindi ito makakapigil sa kanila sa pagsalakay sa mga piitan. Biglang may bumagsak na chopper sa harap nila. Nagpapadala ng mga debris na lumilipad sa kanilang daraanan, ngunit iniligtas ni Suho ang gabay mula sa lumilipad na metal. Kinilala ng mga tao doon si Suho bilang ang Dragon Knight. Pinasalamatan ng guide si Suho at ipinaalam sa kanya na ang mga pamamaraan sa pagpasok ay inalagaan at ipinakilala siya sa Lawrence Corporation bilang Phoenix Team, isa sa pinakamahusay na mga combat team sa England na itinalaga kay Suho bilang isang air rank combat team. Ipinakilala ng pinuno ang kanyang sarili bilang si Robert Cole, kapitan ng pangalawang kupunan ng Phoenix, ngunit nilampasan sila ni Suho at sinabing mag-isa niyang salakayin ang piitan. Sinubukan ng guide na pigilan si Suho pero nakapasok na siya sa portal. Nag-aalala ang guide para sa kaligtasan ni Suho. Pagkatapos ay dumating si David at nagtanong tungkol sa Dragon Knight. Ipinaalam ng patnubay kay David na mag-isa itong pumasok sa piitan at ipinahayag ang kanyang mga alalahanin. Tumawa si David at sinabing maghihintay siya at ipaalam sa kanya kapag lumabas si Suho. Nagulat ang guide sa Phoenix team nang lumabas si Suho mula sa piitan.
Ang kupunan ng Phoenix ay tinatalakay ang kahirapan ng piitan at isinasaalang-alang ang pagsuko, ngunit nagulat sila nang makitang lumabas si Suho. Bati ni David kay Suho. Ngunit sa sandaling iyon, isang apoy ang sumulpot sa kanila. Mabilis na dumepensa si David sa pamamagitan ng pag-atake sa boar, pinalipad ito. Nagpakilala sina David at Suho, at ipinahayag ni David ang kanyang pagnanais na makilala si Suho dahil nakita niya kung paano natalo ni Suho ang halimaw ng pating at naramdaman niyang magkatulad sila. Ipinaliwanag ni David na nakuha niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagkain ng maraming saging matapos makita ang mga pintura ng kuweba ni Suho. Ginawa ito ni David at kumakain ng saging sa panahon ng kanyang pagsasanay at ipinahayag ni David ang kanyang pagnanais na makitang makipaglaban si Suho sa isang halimaw. Sabay silang pumasok sa piitan at nilinis ang isang antas, 5 piitan ng 15 beses sa loob ng 40 minuto. Bago ang isang dungeon break, iniulat na ang reyna ay inaasahang bibigyan ng kabalyero si Suho. Samantala, pinag-uusapan ni Kim Mizo at ng direktor kung paano ibabalik si Suho sa Korea, ngunit tiwala si Kim Mizo na babalik si Suho pagkatapos mag-check online. At ipinakita ang isang video ni Lee Sung-woo na nagdulot ng malaking kaguluhan. Si Suho ay nasa isang party at kausap si David. Pinayuhan siya ni David na huwag masway sa pamamagitan ng mga champion provocations, ngunit si Suho ay nalilito. Ipinaalam sa kanya ni David na hinamon siya ng sungo ni Lee sa isang panayam at tinukoy siya bilang isang psycho murderer. Ipinaliwanag ni David na lumaban siya at natalo kay Lee Sung-woo. At ipinakita ang pinsalang ginawa sa kanya ni Sung-woo. Maraming mga sumunod na naghamon ang namatay. Ipinaalam din ni David kay Suho na pinatay ni Lee Sung-woo maging ang mga sumuko. Tinanong ni Suho kung bakit, ngunit walang sagot si David. Pinayuhan ni David si Suho na layuan si Hero. Pagkatapos ay nakita ni Suho ang balita na sinalakay ni Lee Sung-woo ang teritoryo ni Suho. Tinawagan ni Suho si Junho at ipinaalam na. Dumating si Hero at nagbanta na papatayin ang lahat kapag hindi lalabas si Suho. Sinabi ni Junho kay Suho na ang dalawa sa mga lobo ay namatay na at si Suho ay nagalit. Sinubukan niyang gamitin ang system, gayunpaman. Nanatili itong hindi epektibo at natuklasan niya na ang mga alarma ay nabigong ipaalam sa kanya dahil sa error sa window ng status. Pinayuhan ni David si Suho na huwag pumunta at natitiyak niya yon. May motibo si Hero. Ipinaliwanag niya na para sa isang kampiyon sa Taunton Awakening na hindi pa niraranggo, malaki ang posibilidad na may mangyari. Hindi pinansin ni Suho ang payo ni David at umalis pa rin. Tinangka niyang ipatawag ang Wyvern, ngunit nabigo. Samantala, ang doktor ay nanonood at nadismaya na aalis si Suho at nais na manatili siya sa bansa. Mas matagal bumalik ang sistema. Pagkatapos ay nakita ni Suho ang mga mensahe tungkol sa 2 lobo na namamatay. Dumating ang Wyvern. May hawak na artificial o tinatawag na Aruku Amite ang doktor at napagtanto niya na ang kakayahan ni Park Soho ay kapareho ng mga high elf at malamang na hindi gumagana ng maayos ang status window ng Park Soho na yon. Pagkatapos niyang hawakan ang Iruka Mite, ay higit pa niya. Ipinaliwanag na pagkatapos makipag-ugnayan sa isang Uruka Mite na ganito ang laki, may lalabas na error sa window ng status. Na nagiging sanhi ng lahat ng mga kasanayan na gumagamit ng dimensional na enerhiya na huminto sa humigit kumulang 24 na oras. Nanginig si Gilbert ang direktor ng serbisyo sa seguridad ng England ay ipinaalam ni David na ang lahat ng impormasyon ay naitala na. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Reynolds sa doktor upang magtanong. Ang tagumpay ng pagsusulit na kinumpirma ng doktor ay naniniwala si Reynolds na kung ang teknolohiya ay gagana sa Suho ito ay magiging epektibo rin sa mga dayuhan mula sa planeta Aruka. Ang doktor ay sumang-ayon ngunit ang mga kaalyado na yon at nag-ambag ng malaki sa kanilang mga pagsulong sa teknolohiya. Nagtalo si Reynolds na ang mga alyansa ay hindi magtatagal magpakailanman at ang Aruka ay maaaring tuluyang tumalikod sa kanila. Tumugon ang doktor sa pagsasabing marami pang hamon na dapat lampasan bago makomersyal ang teknolohiya. Binigyang diin ng direktor ang pagkaapurahan ng sitwasyon dahil ang insidente ng ang krimen na ginawa ng mga nagising na individual ay tumataas sa buong mundo. Sa kabila ng pangangailangan ng pagpapanatili ng symbiotic na relasyon sa Aruka Elves, pinanindigan ng direktor na maaari itong magtapos anumang sandali.
Sinubukan ng doktor na mga tuwiran sa direktor, ngunit nagpatuloy ang direktor na nagsasabi na malapit nang magbago ang balanse ng kapangyarihan at napakahalagang humanap ng solusyon para ayusin ito. Mga pisikal na katangian na may average na 8,000 na ginagawang hindi malinaw kung maaari nilang talunin ang mga napakalakas na halimaw. Samantala, nagmamadaling bumalik si Suho na may determinasyon na sirain si Hero. Sa isang pagpupulong ng Soho Guild, ipinaalam ni Joho sa mga miyembro na sila ay may problema. At ipinakita sa kanila ang mensahe ni Suho. Kinilabutan ang mga miyembro. Ang mga ulat ay tumatawag sa guild na isang kahihiyan dahil sa paghaharap kay Hero. Ang mga komento sa mga ulat ay nagpagalit sa mga miyembro. Nagtanong si Jessica tungkol sa pagtatapos ng tugon ng gobyerno. Sumagot si Suho na nagpahayag lamang sila ng awa, ang maharlikang galit na ito habang pinahintulutan ng gobyerno ang isang dayuhang mananakop na makapasok sa bansa. At inatak sila, at hindi man lang nila nahuli si Hero. Ding! Nakita tuloy ng SU ang isang report na nakabalik na si Hero sa Japan. Sinubukan ni Joho na pakalmahin ang grupo at sinabing magiging problemado ito kung magiging international issue ito, kaya kailangan nilang sila mismo ang humawak dito. Ang isa pang artikulo mula sa Amerika ay nagmungkahi na ang Suho Guild ay dapat lumipat sa US para sa proteksyon. Naniniwala ang mga miyembro na si Suho lamang ang makakalutas ng sitwasyon at pagkatapos ay naalala ang sinabi sa kanila ni Hero. Nagbanta si Hero na papatayin sila sa loob ng 1-0 araw kung hindi dinala sa kanya si Suho. Nakaramdam ng hiya si Jessic dahil hindi man lang siya makagalaw. Alam nilang ang tanging magagawa nila ay maghintay sa pagbabalik ni Suho. Sinabi ni Joho na kailangan nilang kumilos bago bumalik si Suho. Si John Ho, si Ending Sioux ay nasa labas na naghahanap ng isang bagay nang makatanggap si Junho ng tawag mula kay Kim Mizo na nagpasalamat sa kanilang kooperasyon at hiniling na huwag magtanim ng sama ng loob sa gobyerno. Ibinaba ni Joho ang tawag at ipinaalam kay Bingsu na pupunta sila sa Beast Farm gaya ng hinala niya, naglagay ang bureau ng mga kagamitan sa pakikinig sa mga pangunahing lokasyon bago sila umalis. Ipinagtanggol ni Ding Su si Mizo, sinasabing lagi niya silang tinutulungan ngunit pumayag si Junho at idinagdag na madalas nagtatago ang mga kalaban malapit sa bahay Junho and Dingsu dumating sa Beast Farm. Nakita nila ang ilang unggoy sa mga puno at kinilala sila bilang mga Japanese monkey. Gayunpaman, isang flash report ang nakakuha ng kanilang atensyon at ipinaalam sa kanila ang pag-atake ni Park Suho sa Tokyo. Pagbaba ni Park Suho, nagpanik ang mga tao sa malapit. Sinigawan niya si Hero na lumabas. Dumating na sa pinangyarihan ang Criminal Task Force ng Awakener Federation kasama ang tank. Ang mga Italiano at Unmanned Air Drone Battalion, si Joho Ending Sioux, ay nababahala nang makita nila ang mga ulat tungkol sa sitwasyon sa Japanese Ministry of Defense. Isang combat satellite ang na-target kay Suho. Pinaalalahanan ni Diego ang ministro na sinusubukan nilang kunin si Suho sa kanilang panig. Ngunit tumugon ang ministro na dumating si Siseki at kailangan nilang tasahin kung gagamitin ang kanilang mga depensa. Nagpatuloy si Park Zoho sa pagtawag para sa bayani nang lumapit sa kanya si Iseki. Ipinaalam ni Siseki kay Suho na siya ay inaresto dahil sa iligal na pagpasok na nagdulot ng kaguluhan sa lipunan, pagkalat ng takot at iba pang mga paglabag sa kaayusan ng publiko. Tinanong ni Suho kung siya ba si Hero at nagpakilala si Siseki at sinabihan si Suho na bumaba mula sa Wyvern at sumuko ng mapayapa. Sumagot si Suho na kung si Siseki was not Hero. Pagkatapos ay dapat na siyang umalis. Si Siseki, nang makitang hindi sumunod si Suho, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang subukang hulihin siya. Ngunit lumilipad si Suho Senseki na may suntok. Nakabawi si Siseki na taranta sa nangyari. Pinuri ni Suho si Soseki, sinabi na kung ang kanilang teritoryo ay inaatake, dapat nilang protektahan ito sa kanilang buhay. Park Soho then broke free from the bending, impressing Sasaki, who commented that if he didn't cast a debuff in time, his face was crushed. Suho told Suzuki to leave, but Suzuki continued to attack. Gumamit si Suho ng air vortex na nagdulot kay Suzuki na bumagsak sa isang gusali, nagulat sa mga tao at sa mga nasa Ministry of Defense. Si Suho ay nagpatuloy sa pagtawag para sa Hero. Ang ministro ng depensa ay humanga kay Suho at itinuring siyang mas mahalaga kaysa Hero.
Nagbanta si Suho na susunugin ang lahat kapag hindi nailabas ang hero. Nagtakbuhan ang mga tao matapos marinig ang banta niya. Lumapit kay Suho ang isang pulis at pinatigil siya. Pero hiniling ni Suho na dalhin si Hero sa kanya at binigyan sila ng 30 minuto para sumunod. Ipinaliwanag ng opisyal na si Hero couldn't come at the moment dahil nag-rate siya ng level 7 donjon at abutin ng hindi bababa sa 10 araw bago siya lumabas. Si Suho ay nagpahayag ng hindi paniniwala na ang isang tao na tumatagal ng 10 araw upang linisin ang isang piitan ay maglalakas loob na pukawin siya at sinabing babalik siya pagkatapos ng 10 araw bago umalis. Ang mga nasa Ministry of Defense ay nagpahayag ng pagkabahala na ang pagpayag kay Suho na umalis ay hahantong sa internasyonal na kahihiyan. Ngunit ang ministro ay nangatuwiran na ang paggamit ng buong kapangyarihan ng hukbo ng depensa laban sa isang gising ay higit na nakakahiya samantala ang grupo ni Suho ay natuwa nang makita nila ang balita ng Suho pagdedeklara ng digmaan laban sa bayani at pagpapadala ng siseki na lumilipad ng isa pang ulat na nagsasaad na ang mga Hapon. Si Robbie ay nag-extradited sa kanilang kustodiya, nagbanta na magdedeklara ng digmaan laban sa Korea kung hindi matugunan ang kahilingang ito. Nag-uusap ang grupo ni Suho nang mapansin ang pagdating ni Suho. Narinig nilang sinabi ni Gunwoo kay Suho na sila ay walang ginagawa. Pagpasok ni Suho sa silid, naramdaman ng mga miyembro ng grupo na si Coward ang kanyang galit. Samantala, pinagtatalunan ng mga opisyal ng pamahalaan kung isusuko ba si Suho sa mga Hapon's government. Dumating ang Pangulo at nagtanong kung magkakilala sina Suho at Sangwoo na sinagot ng katulong na walang koneksyon ang dalawa. Naguguluhan ng mga opisyal kung bakit sasalakayin ni Sungwoo si Suho. Nagharap ang direktor ng dalawa teorya. Maaaring nainggit si Hero sa mabilis na pagsikat ni Suho o ang gobyerno ng Japan ay nagplano na mag-scout. Binigyang diin ni Juho, ang direktor, ang kahalagahan ni Suho na ipinaliwanag na hindi lamang ang Japan kundi ang mga bansa sa buong mundo ay sabik na kunin siya dahil sa kanyang kakaibang kasanayan. Nang mastering ang elemental magic na karaniwang ginagawa lamang ng high elves ng planet Aruka. Ang mga opisyal ay sinabihan tungkol sa kamakailang mga pagsubok sa bilang ng mga tao na bumalik mula sa planetang Aruka. Pagkatapos pag-aralan ito ng may matinding kahirapan, gayunpaman, mayroong numero ng awakener na maaaring magsagawa ng mahika kay Maria. Tinanong ng isa sa mga opisyal kung ito ba ang instant harvest ability at kinumpirma ito ng direktor. Ipinaliwanag ng direktor na si Suho ay tulad ng isang nanalong ticket sa lottery na maaaring magdala ng maraming pera. Ang mga opisyal ay nagbago ng kanilang paninindigan at nagpasya na protektahan si Suho kahit na ito ay magresulta sa digmaan. Habang ang grupong Suos ay natitisod sa labas ng isang portal, pagod. Napagod, sinabi ni Suho sa kanila na bumangon dahil mayroon pa silang 0 rounds na natitira. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Kim Mizo na nagpaalam sa kanya ng reaksyon ng Japan at nagmungkahi ng solusyon. Pagkatapos ay nakipagkita si Suho sa manager ng SPFC na si Max na nagsabi sa kanya tungkol sa provocation ng heroes. Naguguluhan si Suho kung bakit niya gagawin ang ganoong bagay at ipinaliwanag ni Max na lahat ito ay para kumita ng pera. Kung ang laban sa pagitan ng Suho at Hero ay naganap, isang astronomical na halaga ng pera ang maaaring makuha. Pinayuhan ni Max si Suho na tanggapin ang laban, sinabi na kung pumayag siya, mapipigilan niya ang isang digmaan at kumita ng malaking halaga. Tinanong ni Suho kung maaari niyang legal na patayin si Hero kung papayag siya, na kinumpirma ni Max na hindi siya papanagutin ng mga panuntunan ng PFC para sa anumang aksidenteng pagkamatay. Pagkatapos ay ipinaalam ni Kim Mizo kay Max na tatalakayin pa nila ang bagay na yon kay Suho at babalikan siya. Umalis si Max at tiniyak ni Mizo kay Suho na hindi niya kailangang pumayag sa laban kung ayaw niya at hindi magkakaroon ng digmaan. Ipinahayag ni Suho ang kanyang pagnanais na labanan ang bayani at iminungkahi ni Mizo na ibigay ang mga nalikom sa laban. Ang Japan, upang maibsan ang tensyon ay pumayag si Suho si Mizo pagkatapos ay nagbigay kay Suho ng isang opisyal na utos ng pamahalaan na nag-imbita sa kanya na dumalo sa taunang pangkalahatang pagpupulong ng. Nabanggit ni Suho na hindi pa level 6 ang kanilang guild, ngunit ipinaalam sa kanya ni Mizo na opisyal na nitong naabot ang level na yon at binigyan siya ng certificate.
Ibinibigay din ng gobyerno ang Adyang Barigan kay Suho at binibigyan siya ng mga autonomous na karapatan sa teritoryo na opisyal na kinikilala ang lupang pinamamahalaan ng Suho Guild bilang ika-13 na lugar ng Seoul. Ipinaalam ni Suho sa iba ang tungkol sa mga kamakailang pag-unlad. Ipinahayag nila ang kanilang kawalang kasiyahan sa gobyerno na hindi pinansin ang kanilang mga pakikibaka noon. Ipinaliwanag ni Suho na nagawa na ang desisyon at magtatatag muna ng lungsod ang gobyerno. Ipinaalam niya sa kanila na ililipat nila ang kanilang punong tanggapan mula sa Namyangju at hahatiin ang mga bagong teritoryo sa mas maliliit na distrito. Pagkatapos ay nakatagpo si M.Y. Yongi ng ilang balita na nagsasaad na sa pagsasaka ng lupain ni Suho, ang Korea ay nakahanda na maging isang pangunahing producer ng butil na nagdadala malaking halaga ng kita. Ang balita ng Heroes Team na nakumpleto ang level 7 Dongyeon sa loob lamang ng 8 araw ay kumalat kasabay ng pagtugon ng Heroes sa panunuyan ni Suho na nagsasabing tuturuan niya si Suho ng ilang mga asal. Nakakuha din ng atensyon ang anunsyo ng Suho at Hero match sa SPXC na maraming tao. Pagtaya kay Hero para manalo. Ang isa pang ulat ay nagpakita na si Suho ay nakatakdang tumanggap ng napakalaking payot na 240 bilyon, ang pinakamataas na fighter money dividend sa kasaysayan. Nagulat ang grupo ni Suho nang makita ang halaga ng pera, ngunit pagkatapos ay nalaman na plano ni Suho na ibigay ang lahat ng laban. Pero sa Japan, naunawaan nila ang dahilan ng donasyon at dumating si Suho upang sabihin sa kanila na magpatuloy sa pagsasanay. Suho pagkatapos ay tumungo sa iyo, Jeongju, upang tingnan ito. Samantala, nahack ni Akiko ang sistema ng Awakener Bureau para mangalap ng impormasyon tungkol kay Suho. Laking gulat niya nang matuklasan na si Suho ay gumugol ng 1,000 taon sa ibang planeta habang papalapit ang laban ni Soho at Hero. Ang mga tiket para sa kanilang laban sa Tokyo Stadium ay nabili na 5 araw bago. 2 araw bago ang laban, nanatiling liblib si Park Suho sa loob ng sariling teritoryo. Lupain ng Soho. Ipinaalam ni Kiko kay Hero na, ayon sa mga tala, si Suho ay gumugol ng 1,000 taon sa ibang planeta bago bumalik sa Earth. Tinanong ni Hero kung si Suho ay nagregress din ng ilang beses sa loob ng 1,000 taon tulad niya, ngunit sigurado si Akiko na hindi ginamit ni Suho isang regression stone. Nag-aalinlangan si Hero, ngunit ipinaliwanag ni Akiko na si Suho ay gumugol lamang ng 10 taon sa kabilang planeta, kung saan ang oras ay dumadaloy ng 2 beses na mas mabilis kaysa sa Earth, kaya gumugol ng 1,000 taon sa isang planeta na hindi nakatali sa Earth. Ang oras ay hindi imposible at ito ipinapaliwanag din kung bakit hindi pa nagkita ang bayani, at si Suho dahil nagregress ang bayani ng 20 taon 25 beses na nagtaka si Hero kung paano hindi tumanda si Suho sa panahong ito at si Akiko. Hanggang dito muna sa part na to, salamat mga idol.